Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bagong himugso nga baby boy, gibilin gawa sa gate sa usa ka compound sa Davao City. Posibleng inahan sa bata, nagbilin pa og sulat. Bagong himugso nga baby girl, napalgan sab sulod sa karton o gibilin sa gawa sa usa ka tindahan sa Pigkawayan, Cotabato. Lead counsel ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman nagtuong illegal ang pagka-detain sa kanhi Pangulo. Chief PNP Romel Marbil, gidasig ang kapulisan sa Police Regional Office 10 nga magmatinud-anon taliwala sa init nga isyu sa politika sa nasod. Pag-asa, nagpasidaan sa mga Davaoenyo nga mangandam sa mas taas nga heat index sa mga musunod nga adlaw. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka bag-ong himugso nga baby ang napalgan sa Pigkawayan, Cotabato ug sa Davao City. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara ang nagbilin sa baby, nagbilin sab og letter o sulat alang matud pa sa makakita sa baby. Gawa sa Davao City dunasay usa ka laing baby girl nga gibilin sa usa ka tindahan sa Pigkawayan, Cotabato Province. Wala bag-o jud ning anak ba o kaluoy gisud sa bag. Kaluoy. Nakasulod sa paper bag dihang nakita sa residente ang usa ka baby boy. Nakurat na lang matud pa ang residente sa dihang makita ang paper bag sa gawas sa ilang gate mag-alas 5 Huwebes sa hapon sa Natividad Compound, Sinkil Street, Barangay Matina Aplaya, Davao City. Naabot man gud akong pag-umangkon sir tapos nitawag ko niya siya titi na ay bibi ti abi po nako kanang unsa nga bibi pato ba unsa ba ingko inya mo to pag inggawas ko ingko unsa Edward siya na ay bibi ano siya ingko asa man gitudlo niya ang paper bag so akong gitan-aw bata di ay giputos matud pa og lampin ang baby ug naka-diaper apan nagkadugo pa ang ulo ni ini. Busa ginalantaw nga bag-uhay lang gipanganak ang baby. Bag-o kay naapay dugo ang iyang ulo tapos ang iyang cord naputol na pero wala ang tarong. Sa maong paper bag, dunasay nakabutang nga usa ka letter. Nakalati dinhi ang first name sa baby. Nang hangyo ang gituuhang ginikanan sa baby nga higugmaon ug atimanon ang baby ug ihatag ang iyang mga panginahanglan kaysa karon matud pa dili nila kaya magpadako ug anak. Dili sab matud pa ilisdan ang pangalan sa baby. Nangayo sab sila og pasaylo sa pagpasa sa ilang responsibilidad sa laing tao. Ginapanubayan na sa kapulisan kung kinsa ang nagbilin sa maong baby. If ever nga makita nato ang kaning ma-identify nato ang kaning inahan sa bata sir no, file nato og kaso sa Republic Act 7610 kay mas bugat man na isa sir compared to other case. And then sa pagkakaroon sir stable na ang sa bata, kondisyon sa bata. Gidala sa Southern Philippines Medical Center ang baby, kauban ang social worker ug gipailawom sa newborn screening ug uban pang atensyong medikal nga gikinahanglan niini. Sa Pigkawayan, Cotabato, makita sa CCTV kining usa ka lalaki nga paspas nga naglakaw samtang dunay bitbit nga karton padulong sa usa ka tindahan. Taod-taod, dunay miabot nga motor nga mihunong duol sa iyang tungod. Dihang nahayagan kini sa suga sa motor, makita nga dali niyang gibutang ang karton sa gawas sa usa ka tindahan sa usa ka panimalay ug misakay sa maong motor ug misibak. Nahitabo kini sa Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato, mag-alas 3:02 sa kadlawon adlong Miyerkules. Sa pagsuta sa mga residente. Sir Mark, may nako kami baby. Dire, gisulod sa karton. Gisulod lang sa karton, gibilin. Usa ka bag-ong himugso nga baby girl di ay ang sulod sa maong karton. Una naalaan pa daw sa tag-iya nga bomba ang sulod sa maong karton. Apan dihang natandog kini, nakurat na lang daw kini, human nadungog ang hilak sa bata. At first, wala nila i-check ang box kasi akala nila bomba. So mauto, ilang i-check ang box na kita nila na baby, nakaputol siya sa kanang shawl. Kanang banipis na cloth. Gilayong giilisan og sinina o gipa-breastfeed ang baby sa laing kabanay, kinsa dunasay gina-breastfeed sab nga baby. Matod sa Municipal Social Welfare and Development Office kod MSWDO Pigkawayan, luwas na ang baby. Gibana-bana ang anaa pa lang sa 2 ka oras sukad gipanganak ang bata dihang gibilin kini sa tindahan.
According po sir sa medical certificate ng aming municipal health officer is nasa stable and post-delivery po yung baby po. Sakto po siya sa buwanan po na pinanganak po sir. Ana sa kustodiya sa Rural Health Unit Birthing Section sa Maong Lungsod ang baby girl. Ginapangita na sab sa PNP ang inahan ug ang nagbilin sa bata. Sara ana sa luwas sa kahimtang ang maong mga napalgan nga mga baby o anaapod sa pag-atiman karon sa mga social worker. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Nagtuo ang lead counsel ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga illegal matud pa ang pag-detain sa kanhi Pangulo sa International Criminal Court. Samtang sumala ni Vice President Sara Duterte, himuon nila ang tanang legal nga pamaagi aron makauli sa Pilipinas si FPRRD. Ato ibalik si Argil Relator. Karong taliabot na ang eleksyon, salig si Vice President Sara Duterte nga mudaog pagkamayor sa Davao City ang iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Isip usa ka Davaoenyo, buot niya nga i-demand nga anaa sa syudad magtrabaho si FPRRD. Sabi niya, no guts, no glory. Ganyan ang buhay. So, ibig sabihin, kung hindi kami mag-isip, mga Davaoenyo, kung paano namin madala yung mayor namin doon, wala talagang mangyayari. So, dapat we exhaust all means possible. Whether it is written in law or it is not written in law, except anything illegal, huwag natin gawin yon na maibalik yung dating Pangulo, yung magiging mayor ng Davao City. Sumala sa lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman, illegal nga gidetain sa ICC si FPRRD. Why not? That's his country. That was where he was born. Why should he not go back? I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. Gila umang makompleto na ang defense team ni FPRRD sa katapusan sa semana. Si VP Sara maoy mipili kang Attorney Kaufman ug nag-endorso ngadto kang FPRRD nga mahimong counsel. Maganda yung kanyang track record. Maayos siya kausap. Sobrang talino niya at napakalawak ng kaalaman niya sa batas, hindi lang sa ICC but sa iba pang mga lugar. Tanang laka nga ginahimo ni Attorney Kaufman, ginakonsult matud pa niya kang VP Sara. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. Samtang anaa sa The Hague, naga-multitasking matud pa si VP Sara sa iyang trabaho. Huwag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Ako si Argil Relator, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Mga OFW supporter nga nagabisita sa panimalay ni FPRRD sa Davao City, padayon matud pa ang ilang pagsuporta sa kanhi Pangulo bisan anaa sila sa abroad. Samtang gawa sa mga taga Mindanao, doon na sa tagalaing lugar nga nagabisita aron magpakita og suporta sa kanhi Pangulo. Ani ang report ni Efren Mamak. Kining mga estudyante nga taga Negros Island sa Visayas, midalikyat og agi sa panimalay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City atol sa ilang gipahigayong educational tour aron magpakita og suporta kay FPRRD. Tuna sa mga overseas Filipino workers nga mibisita una mo biyahe pa abroad, sama niining magtiayon kinsa pulo chef sa Australia. Dako kuno ang ilang utang kabubuton sa kanhi Pangulo, ilabi na niadtong panahon sa COVID-19 pandemic. During pandemic, ako nasa on board ako. So 6 months kaming palutang-lutang and then naka-claim ako nung parang ayuda. And parang 1 day lang dun sa UK nabigay na agad in my personal account. Busa bisan ana-ana sa ilang pagbalik sa Australia, padayon gyapon ang ilang pagsuporta kang FPRRD pinaagi sa pagsalmot sa mga ipahigayong peace rally didto.
It's a never-ending support for Tatay Digong because he's the only president like who made a big impact sa Pilipinas. Actually, sa this coming 22, we have a scheduled rally also in Perth, Western Australia in Kings Park around 2 p.m. to 6 p.m. Samtang hugot gyapon ang pagbantay sa mga barangay officials, lakip ilang mga tanod sa compound sa panimalay ni FPRRD kung doon na may search warrant operation nga ipaygayon ng otoridad. Nagmalaumon gyapon ng mga supporter nga mapabalik na sa nasod ang kanhi Pangulo kinsa ana sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, gumikan sa reklamong crimes against humanity. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Nagpahimangno ang pag-asa sa Davao Region nga posibleng mas mutaas pa ang heat index o ang init nga babati sa lawas sa tao sa mga musunod nga adlaw, luyo nga panahon paghihapon sa La Nina. Ani report. Ginapaniguro ni Lovely Cabaron nga protektado siya sa init sa adlaw sa iyang trabaho isip traffic aid sa Davao City. Busa gawa sa pagsulubog galo, nagainom gayud siya og daghang tubig aron malayo sa epekto sa sobrang kainit sa adlaw. Always ta magtubig o ay mag-inom og tubig o mag-sunscreen ta. Tapos dili kayo masyado maggawas-gawas kay kasi ma-dehydrate ninyo. Ang ubang Davaoenyo iyahay sabog pamaagi aron maminusan ang mabating kainit sa adlaw. Sige tag-inom og tubig para di ta ma-dehydrate. Mato ka sa gawas ay maka-jacket ka or magkakalo, payong. Minom og tubig, magpayong, di maglakaw, di maglaag. Sumala sa pag-asa, anaa sa 39 degrees Celsius ang heat index o ang mabating kainit sa lawas sa tao sa Davao City adlaw Huwebes. Gani pipila ka adlaw nang nakasinati og taas nga heat index ang Davao City nga moabot sa 40 degrees Celsius o anaa sa extreme caution level. Apan mas mutaas pa kini sa mga musunod nga adlaw, luyo nga panahon paghihapon sa La Nina. Sa amihan gyud nga panahon, dili pa ni mao ang pinakainit sa ato ang ngatong masinati. Busa tambag sa pag-asa, moinom kanunay og tubig ug dili magbulad sa init sa adlaw. I-avoid para dili makasinati sa impact sa taas nga heat index kanang mga heat cramps o heat exhaustion or may mga posibilidad usab nga resulta into heat stroke. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bisan sa init nga panahon sa buntag, doon naghihapoy tsansa sa mga ulan sa hapon o gabi sa Mindanao, epekto sa easterlies. Wala may na-monitor nga bagyo o low pressure area ang pag-asa. Apan ulanon gihapon ang daghang bahin sa nasod tungod sa amihan ug shear line sa Luzon ug easterly sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halapad ang mga pag-ulan sa halos tibuok Mindanao. Posible ang kusog ng mga pag-ulan sa ubang probinsya. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. ...28 anyos nga lalaki sa Malaybalay City ang patay. Human nga giunay og pusil sa iyang 41 anyos nga igsuong lalaki. Rason sa krimen ang giingong pagpanghasi kuno sa biktima nga iyang tigbason ang laing igsuon niini. Aniya ang akong report.
Patay sa ospital ang 28 anyos nga lalaking residente sa Purok 1B, Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Human nga gipusil sa iyang kaugalingong igsuon. Nahitabo ang krimen pasado alas 8 sa buntag adlong Martes. Hinoon, nadakpan sab ang sospek sa krimen nga mao ang 41 anyos nga igsuon lamang sab sa biktima. Migawa sa investigasyon sa PNP, nang hasi kuno ang biktima o gisulayan og tigbas ang iyang 33 anyos nga igsuon, rason nga napusilan kini sa sospek. Langhara sir, may bit-bit na bolo sir, parang may misunderstanding sila magkakapatid sir. Pagresponde sa kapulisan, nadala pa sa ospital ang biktima, apan namatay gyapon kini human mawad-an og daghang dugo. Igo sa tuong lubot nga milahos sa tuong paa ang nahiuguman sa biktima. Human ang krimen, mitahan ang sospek sa barangay official ug kapulisan kung asa giangkon niini ang krimen. Itong biktima sir, in which nga nabaril, ako sir, parang may something sir ba na unstable ang mind niya sir, bigla ma-mood swing sir. Okay. Parang kulang sa ata sir. Hindi pa siguro na-check up nila sir, may something sir ba na accordingly sa mga sir, relatives nila sa area. Na-recover sab sa kapulisan ang pusil nga gigamit sa sospek nga iyang gilabay sa kasagbutan, human ang pagpamusil, kasong murder ang atubangon sa suspitsado. Cyril Chavez, 1 Mindanao. 7 ka mga sakay sa usa ka van, samdan human mahulog kini sa usa ka pangpang sa Gitagum, Misamis Oriental. Giingong nawad-an kini og preno. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Disgrasya ang isang puta niining usa ka van human nahulog sa pangpang sa Purok 4, Barangay Burnay sa Gitagum, Misamis Oriental sayo sa buntag adlaw Miyerkules. Sa investigasyon sa Gitagum Police, paingon unta sa Iligan City ang van dihang mi-overtake kini sa gisundan nga sakyanan. Apan wala niini na matigdan ang kasugat nga truck. So naigo niya ang left rear portion mo na nga ni flip over siya, dito din siya kapaingon sa pangpang. Dugang sa pulis nga dili pa kuno klaro kung usa ka pang pasahero ang maong van. Apan samdan kuno ang 7 ka mga sakay niini kinsa daling gipandala sa ospital sa Mantikaw, Misamis Oriental. Hinuon, luwas na ang mga sakay niini, lakip ang driver sa maong van. Aduna na sab kunoy panagsabot ang gihimo ang mga biktima tali sa driver sa van. Nga always gid unta mag-follow ta sa traffic laws and rules no sa atong dalan. So kung pwede atong obey gyud ang atong speed limit, kani ang atong mga traffic signals and signs. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagkadaiya ang mga pamaagi sa mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Butuan City sa pagpakita sa ilang suporta sa kanhi Pangulo. Ginadagsa sa mga supporter ni FPRRD ang usa ka eskinita sa South Montilla Boulevard sa Butuan City tungod sa gitanyag nga libreng imprenta sa t-shirts nga dunay hulagway sa kanhi Pangulo. Sumala ni Aris Mayra ang paagi nila kini sa iyang mga barkada aron ipakita ang ilang suporta kay FPRRD ug aron makatabang sab sa ubang supporters. Doon na sa ubang supporters sa kanhi Pangulo nga nagbutang og mga graffiti ug pula nga ribbon sa managlaing kalsada sa syudad. Kini agi panawagan nga iuli na sa Pilipinas si FPRRD. Nangandam sab matud pa sila kung galing dunay dakong panagtapok atol sa birthday sa kanhi Pangulo sa March 28. Humanang sa gunsong pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo, gipaabot nga musaka na kini sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng ana sa 60 centavos kutob piso kada litro ang iusbaw sa presyo sa gasolina. Samtang 10 kutob 50 centavos kada litro ang isaka sa presyo sa diesel ug 10 kutob 30 centavos kada litro ang isaka sab sa presyo sa kerosene. Kung madayon, kini na ang unang higayon nga musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo human ang 3 ka semanang pag-ubos. Ang maong posibleng pagsaka sa presyo sa lana sunod semana gumikan sa nagkataas nga tensyon sa Middle East, pagtaas sa demand sa lana sa Beijing o uban pa. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Bibisita si Chief PNP Romel Francisco Marbil sa Police Regional Office 10. Ginasig nining kapulisan nga himuon lang ang ilang trabaho isip mga law enforcer taliwala pa man sa kagubot sa politika sa nasod. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Usa ka adlaw human ang gipaygayon nga committee hearing sa Senate Foreign Relations by kalabutan sa pagkaaresto kang former President Rodrigo Duterte. Miatubang sa kapulisan sa Police Regional Office 10. Si PNP Chief Romel Francisco Marbil alang sa usa ka command visit ug talk to men. Lakip sa iyang aktibidad ang pag-turnover sa pipila ka mga proyekto sa Pro-10 ug paghatag pasidungog sa mga kapulisan nga adunay dagkong accomplishment. Iyang gidasig ang kapulisan nga magpabiling matinud-anon ug buhaton ang ilang trabaho isip mga law enforcer taliwala pa man sa mga gapang hitabo sa politika sa nasod. This year talaga nabugbog po yung Philippine National Police and talaga na let's just be proud. Sumusunod lang po tayo sa tama. Hinoon aminado ang liderato sa PNP sa giatubang niining kontrobersya apan pagpasabot sa PNP chief nga kabahin kini sa ilang sinumpaan nga tahas nga mao ang pagprotekta sa katawhan ug tiunay nga pagserbisyo. Hindi po namin idadalhin sa mali. I will never follow maling orders kasi why? Kawawa mga pulis. Pagpaklaro sa Pro-10 nga ang pagbisita ni Marbil sa rehiyon usa ka regular command visit nga ginahimo sa usa ka chief PNP. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. May katagapost sa social media nga pagpang-hijack matud pa sa usa ka POJ sa Cagayan de Oro City gikonsiderang fake news sumala sa kapulisan. Nagpost niini sa social media gipatawag na sab sa kapulisan. Ani report. Dili tinuod og walay lain nga witness o nakahibalo. Kini ang migawas karon sa gihimong follow-up investigation sa Agora Police Station sa Cagayan de Oro City. Human nga mikatag sa social media nga adunay pagpang-hijack nga nahitabo. Sa mong social media post, nag-ingon nga pasado alas 7 sa gabi usa ka bugo liner nga POJ ang gi-hijack sa 5 ka armadong lalaki. Tulo niini adunay mga dala kunong kutsilyo. Gihulga kuno ang driver o gipadala ang jeep sa mingaw nga lugar. Gipaagi kuno kini sa Galaxy sa JR Borja Street sa Barangay Gusa. Dayon milahos padulong Divisoria area. Nakuha kuno ang mga alahas ug kwarta sa mga pasahero ug dayong sibat sa mga sospek. Human mikatag ang mong post, gilayon nag-imbestiga ang kapulisan sa mga POJ sa lugar ug negatibo kini. So kani nga report no dili ni siya tinuod. So isa kini nga fake news na nakahatag og alarma sa tuang dakbayan. Gilayon nilang gisubay among individual nga nagpost o gipatawag sa police station. Lakip na ang pares kuno niini nga giingong na biktima sa mga tulisan ug migawas nga dili sab kini tinuod. So ato silang na istorya atong na find out nga dili gid tinuod, walay nahitabo nga inato nga insidente. Human maimbitahan sa police station ang nagpost sa social media. Gidilit gilayon niini among post ug nangayo sab og public apology. Pahimangno karon sa kapulisan sa publiko nga dili magpataka ug pakalat og mga sayop nga impormasyon nga posibleng makadaot sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan. Kauban si Jade Gabas, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Aprobado na sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department ang pagmugna og Climate and Disaster Risk Assessment Technical Working Group. Tumong niini nga mamenusan ang mga posibleng dagkong epekto sa kalamidad sa syudad. Ani report. Human ang gihimong panagpulong sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department uban ang nagkadayan departamento sa LGU Barangay Councils. Aprobado na ang pagmugna og Climate and Disaster Risk Assessment Technical Working Group. Matod ni Nick Habagat, kinsa head sa CDRRMD, tumong sa mong Technical Working Group nga maminusan ang mga posibleng dagkong epekto sa mga kalamidad nga moigo sa syudad. Usa sa mga gitutukan ang mga lugar
nga taas ang risgo sa flash floods, labi pa nga catch basin sa tubig sa Bukidnon ang Cagayan de Oro. Sa esteng bahin sa syudad, adunay 5 ka suba, samtang 2 ka dagkong suba ang anaa sa westeng bahin. Sa tanang LGUs, siya ang pinaka-basic. Diya magsugod ang imong plano. Kaya kung kaplano kanya, wala ka balang unsay mga risgo diya sa mga areas nga imong gi-develop or imong gina-zoning. So, buta ka. Usasab sa mga gitutukan ang pagplastar sa contingency plans, risk communications plan o pagresponde sa mga apektadong komunidad. Garbusab sa CDRRMD karon ang namuntar na nilang monitoring system mismo sa ilang opisina nga nagsilbing 24/7 monitoring sa mga panghitabo sa syudad. Gani karon tuiga mas gipalapdan nila ang monitoring system sanglit bisan sityo sa usa ka barangay ang ilahan ng mamonitor. Nagkuha man ang grupo nga, no, na naman tayo data sa sityo, pero why not maximize it? Bahalag matrabaho siya. Karon tuiga nakatakdang magpahigayon og ocular inspection ang Sidra TWG aron matumbok ang mga bagong lugar sa syudad nga posibleng maapektuhan sa mga kadaot nga hatod sa climate change. Number 1, muna atong i-identify ng mga areas nga daghang households para maproteksyonan po ni sila. And sa karon ang pinaka-kondyo na itong mabuhat is kaning atong monitoring sa rainfall o sa water level. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Ugmaw kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.